Ano naman ang gusto mong sabihin dun sa mga OFW na nandito na ngayon? Yung kumbaga yung nag-struggle din, kagaya mo, ikaw nag-struggle ka rin Tsaka nung una. one more thing, yung sa mga gusto mag-abroad, Oo. okay? Hindi pwede dito mahina ang loob. Number one yun. Number one yun. Number Hindi one pwedeng mahina ang loob mo rito sa pagtatrabaho sa overseas. Lalo't ikaw nasanay ng nakadepende sa mga nanay, sa nanay at tatay mo, sa Pwede mga parents umiyak, mo. pero wag susuko. Di ba? Hindi kasi biro talaga. Lalo kapag yung homesick ang dumapo sa'yo, naku po. Magandang araw sa inyo lahat, mga ka-OFW, mga ka-adults, magandang araw po sa inyo lahat. As you can see, wala po sa ordinaryong bahay. Nandito ko ngayon sa may Shrimp Ranch, dito sa restaurant, dito sa may Alcobar. At ngayon, napakasingit tayo sa busy schedule ng isa sa mga prominenteng tao dito sa Eastern Province. Grabe yung prominent. Ano na What award? Yun. Kasama natin ngayon si who is Obing. O kilala siya dito sa Eastern Province as Mr. Basic. Yan, si Mr. Basic. At kasama rin natin ngayon ang kanyang may bahay na si Ate Dayan. Samahan niyo kami sa aming pagkain ng dinner at the same time sa pakikipagkwentuhan ko sa mag-asawang ito. Ano? Siya ang sinasabi kong breadwinner na nakapag-asawa dito sa Saudi Arabia. Kumbaga, nakabuo siya ng family of, take note, legal family dito sa Saudi Arabia. Habang isang breadwinner sa Pilipinas. Imagine niyo yung sinusuportahan niya ang mga family niya sa Pilipinas, at the same time tinataguyod niya ang pamilya niya dito sa Saudi Arabia. Ayun. Again, welcome back to my channel mga kababayan, at Kuya Obing, welcome to my channel, at say hey ka muna sa ating mga viewers. Hello, hi sa mga viewers, na mga ka-adobs natin dyan. Hello. Okay, actually it's an honor na maging part ng vlog na to. Hopefully sana you enjoy watching while we are eating. Yes, of course. Indulge muna tayo ng ating ayun. Kailan ka nag-start na maging OFW dito sa Saudi Arabia? At buti na isipan mo maging OFW dito. Actually, nangyari sa akin trial and error Bakit ka mo? Kasi una, nag-start ako magiging OFW since 2013. Sa Qatar pa yun. 2013, Qatar. Okay. Sa Qatar. So, ang hindi lang maganda naging kapalaran, siyempre hindi pinalad sa company, which is, normal na sa pagiging OFW. Oo, sa palaran talaga Kaya sabi nga nila, swertihan ang pag-abroad. So, yun na yung naging ko na. So, it means hindi ako sinuwerte. Okay. In short, hindi ako sinuwerte dun sa naging Kaya tinapos ko lang yung 2 years ko, 2015. Finish contract 2 years, so tinapos ko lang siya, and then umuwi ako ng Pinas. So going back home sa Pinas, nag-try ako mag-apply or magtrabaho sa atin sa Pilipinas mismo, pero napansin ko na talagang habang tumataas na yung natin, mga bilihin, yung mga cost of gastos. living natin, lumataas na rin sa Pilipinas. So talagang
meron ako mga sinusuportahan like my parents. Exactly, And then yung oo. mga ano ko, Kapatid mo. kapatid, yan. So maraming umaasa sa akin. Oo. So ang ginawa ko noon is talaga nag-decide ako sa sarili ko na I'm going back working abroad. So, yun nga, nag-apply ako 2016. Nagkaroon ako ng chance na makapag-apply dun sa isang company which is na tinatawag nila isa sa pinakamalaking electronics store dito Yan yung sa Saudi extra. Arabia. Oo, extra. Okay. Yan yung extra. Napakagandang company. So, yun na. Doon na nag-start yung magandang career ko sa pagtatrabaho dito sa abroad. So, tumagal ako sa extra ng 6 years. 6 years, almost 6 years. Tumagal ako sa extra and then nagkaroon ng opportunity na makapag-apply sa ibang company which is, ayun nga, sa Israco, Aramco. So, Aramco, kasi kami sa Aramco, okay. So, vendor namin ng Aramco. So, kami is contractual doon. So, actually, unexpected yun kasi una-una wala akong experience. Siyempre, alam nyo na, pag sinabing Aramco, standard. So, kailangan mostly, hinahanap niya yung mga may experience kung ano may papasokin mong trabaho sa kanila. Ako wala. So, sa palaran, nag-apply ako kasi nagkaroon na rin ako ng problema doon sa previous company ko. Nagkaroon na ng tanggalan, nag-saudization. Nag-saudization. Marami ng Pinoy ang nawala, napauwi ng Pilipinas unexpectedly. So, kaya gumawa na rin ako ng way. So, muna na ako, nag-step up ako, nag-apply ako sa nagkaroon, which is tinulungan ako na may mga taong tumulong din sa akin sa loob. Okay. Shoutout kay Kuya Bismarck. Yan. Malamang nanonood dyan ngayon. Actually, siya yung unang siya yung nag-push sa akin na yung support is nandun talaga. Okay. Para talagang magtuloy-tuloy yung ko sa loob. And then, ayun, so far, nakaka 2 years mahigit na ako. Oh, wow, bilis Oo, ang bilis na. Oh, bilis Ang bilis na. Naka 2 years na ako, hindi ko na malayan. Okay. Maganda naman na naging kung anong pressure ko dati sa work, ngayon maganda, smooth lahat. So kaya masaya ako, that blessing yung kay Lord na Blessing talaga. nakapasok ako dito sa loob ng Aramco. Kasi dream come true din yun. Kasi before, narinig ko na yung Aramco which is isa sa pinakamagandang company nga daw dito sa Middle East, sa Saudi Middle East. Arabia. So talagang sabi ko, ano kayang feeling na nagtatrabaho dun sa loob? Aramco ka, Aramco, si Aramco yan nagtatrabaho. So, parang iba yung Iba yung perception ng datingan. tao. Iba yung datingan. Diba? Iba yung datingan. Ayun. So, ngayon, parang fulfilled na ako kasi nakapagtrabaho na ako sa loob. Alam ko na yung pakiramdam. So hopefully magtuloy-tuloy. Okay. Kaya naman ka bine-bless siguro ni Lord. Kasi, yun nga, dahil imaginein mo, sinusuportahan mo yung family mo. Kumbaga, the reason why na nag-OFW ka is your family. And then, hindi mo sila kinalimutan, sila talagang number 1 na sinusuportahan mo. So yun. Ngayon, kailan naman nagsimula? Ayan, pwedeng sumagot si Ate Dan. Kailan nagsimula ang love story yung dalawa? Kinikilig yan, kinikilig. Pag pinag-uusapan, kinikilig yan. Oh. Mumula yan. Ikaw lang sumagot. Sagutin mo, kailan nagsimula? Kailan ba nag-start? Ha? 2017. Year 2017 yan. 2016 we came. Okay. Actually, nauna ako sa kanya March. I've been here March 2016. Then, he came April April. 2016. Pero hindi pa talaga kami totally magkakilala. Actually, 2017, after a year, friends of friends lang. Invite sa house, ganun. Friends of friends. Nagtatrabaho ako noon that time sa Extra. Okay. And then yung friend ko, which is yung kabatch ko na nakarating dito sa Saudi Arabia. So, naging customer namin yung friend niya, nakasama niya sa bahay. Okay, naging friend. Ngayon, tumawag sila. Okay. Okay. Tumawag yung friend niya. Nagpapaservice ng air conditioner. Okay. Okay, so, ngayon nga. So, pinaservice ng air conditioner and then hanggang sa pinuntahan, sinadya mismo sa bahay nung friend ko, yung kabatch ko nga na nakarating dito sa Saudi Arabia. Okay. Pinuntahan niya sa bahay, pinisit niya, tapos nagkakilala sila nung kasama na niya sa bahay. Okay. Si Chari. Ay, Chari. Shout out. Okay. So, move on, nakakaroon ng relationship which is sa friend lang muna. Sila nung kasamahan ko. Mamang. Okay, so, siyempre, makasama sila sa bahay. Pinakilala na rin
yung kasamahan ko doon, ng kasamahan niya. Mm-mm. Okay, nakilala niya. Na-meet niya si Mark. Oo. Si Ate Mark Lara. Mm. So yun, nakausap niya. Then, one time, dumating yung time na, na wala akong pasok noon. Then, iniisip ko na, alam mo yun, unexpected yung hindi ako nakapasok nung araw na yun kasi magpaparenew ako ng passport noon. Pero hindi siya natuloy. Okay. Nagkaroon ng ibang commitment. Wala akong ginagawa sa bahay. So, ang ginawa ko is, lumabas ako. Then, palipas ba ng oras? Kasi Palipas, mahaba ang araw. Araw, Ano naman, OFW. Minsan lang makaroon ng ng pagkakataon na gano'n. Okay. So, ang ginawa ko is, lumabas ako. Then, I came back home. Tapos nakita ako ng friend ko na si Mark. Then, meron palang invitation to him na pumunta dun sa bahay, no? Friend niya nga. Okay. Ng asawa ko. Okay. So, Okay. yun. So, invite niya ako. Kumbaga, sinamahan mo yung Mark. Mm. Pumunta doon sa bahay ng friend niya. Okay. Okay. Sinama ako. Punta kami ron. Mm-mm. So, hindi ko pa siya kilala noon. Then, ayun na nga. Nagtagpo kami. Mm-mm. So, pagka-pasok ko sa bahay, yun na. Yung, alam mo yung pagkakita pa lang na yun, parang iba rin. Alam mo, laban person. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba doon, Ate Dayan? Naniniwala ka ba doon? Ha? Naniniwala ba kayo doon? Sa kanya. I-shoutout muna natin si Mr. Crossover Man. Yes, yes, yes. Oh, shoutout kay Runa, kay Kuya Ronald Salcedo. The Lupit mo Uncle talaga. Breaker. Oh, the Uncle Breaker. Yes, Alcobar. Mm. Yes, old but gold, ika nga. Oo. Tapos, maaring susunod ka na. Kailangan mong i-share ang sikreto ng mga retiree. Secret- Demand. May demand. Oh, sikreto ng mga retiree. Kung paano maging Uncle Breaker. Anyways, going back, Kuya. The rest is history. Nagtama na yung mga mata namin. Nagtama na yung mata Yes, nyo. At yes. the rest is history. The rest is history na. Okay. Tuloy-tuloy na. So, hanggang ngayon. Mm. And then, we got married 2018. Ito ngayon, lagi kong tinatanong to sa mga couple. Kasi, yung dalawang na-interview ko, si Kuya Kurt, kilala mo si Kuya Kurt. Oo. Pati Napagad ko yun. si Kuya Mabs. Sila, dinala nila yung pamilya nila dito. Ibig sabihin, may existing family na sila. Okay. Ikaw, bumuo ka ngayon ng family dito. Ano ang challenge na ngayon na kayo, ano yung mga challenge na na-experience nyo bilang young couple na bumuo ng family dito? Pareho kayong OFW. Siyempre, kaya rin naman, ikaw, Ate Dayan, di ba? Kaya ka rin nag-OFW dahil para rin sa family, di ba? Kumbaga, pareho kayong single nang dumating dito. And then, pagkadito yun, kaso talagang hindi mapipigilan si tadhana. Kaya kayo yung nagkatagpo, pinagbuklod. Ano? So, ano ngayon yung mga challenges na na-experience nyo bilang couple, young couples? At paano nyo paano nyo nasolusyonan yung mga challenges na yun? Actually, sa totoo lang, akala namin, since hindi pa namin experience, bago pa lang kami sa ganitong sitwasyon, which is on our own lang. Oo, yun dahil nga mga family namin. Yun nga di ba? Oo nga. So kaya... Tapos meron pa kayong cute baby little girl. Exactly. From the time na, ayun nga, nalaman ko na buntis siya, actually, almost 4 years na in the making. 4 years or almost 4 years in the making yung baby namin. First baby Talaga? Talagang umabot ng ganun. 4 na taon yung sinusubukan. 4 taon. Exactly. So, ayun. God gift. So, binigay na siya ngayon. Oo. Grabe. Talagang ang dami namin tinry. Ang daming ininom, mga test na ginawa. Para lang Totoo. Kasi na siya talagang Frustrated frustrated na siya. Alam mo yun, every month pag nagkakaroon siya, dinadat na siya ng... Parang nababad trip. Siya, nababad trip siya. Actually, pero ako, kalmado lang ako. Kasi alam mo yun na hindi ko kailangan pakita sa kanya na napoprostrate ako. Kasi ako lang yung kailangan mag-lip up din sa kanya. Tama? Ako kailangan i-lip up ko siya na okay lang yan. Ay, pang pagkakataon, darating din niya. Bibigay. So parang ganun yung inaano ko sa kanya lang. Hindi ko siya lalo din na-discourage. Pagkos, talagang sinasabi, nililip up ko yung spirit niya na
try lang tayo ng try. Yun nga yan. Darating din yan. Alam mo, ang napansin ko sa lahat ng mga nag-i-struggle magkaroon ng anak, Ah, sa mga friends or what, nai-stress sila hindi makabuo. No? tama. Ngayon, sabi ko nga, ang ano ko sa kanila, huwag kayong ma-stress. Okay lang, gawa lang ng gawa, tsaka believe lang na ano, di ba? Pangalagaan lang ang sarili, maging healthy, then gawa lang ng ano, diba? Try lang ng try, di ba? Bibigay rin ni Lord yan. Tama. Ano masasabi niyo doon sa mga, yun nga, sa mga young couple na nagsisimula pa lang at sa mga young OFW? Ako na sasagot. Mm. Siguro, para sa akin, Mm. pinaka ano dito, pinaka magandang part ng pagiging OFW. Let's say, doon muna tayo sa pinaka magandang part ng pagiging OFW. Okay. Una, masabay sa pinagtatrabaho mo, yung safety. Mm. Okay? Ito yung safety, guaranteed niya. Safety talaga. Which is, alam mo naman sa atin, kung gaano kabilis ang buhay. Oo. Di ba? Matik. Okay, di ba? Yung mga ganung scenario. Environment na kilalakihan ng mga ano mo, ng mga magiging anak mo. Ng anak mo or ng mga magiging anak mo, yung environment, yung magandang environment. Di ba? Yung alam mo yung hindi sila nakakasaksi ng karahasan. Kasi talagang Middle East, alam naman natin kung anong standard ang meron ng Oo. Middle East, di ba? Kung gano'ng kaigpit sila sa batas. Oo. Di ba? And I'm so proud na dito ako nakapagtrabaho sa Saudi Arabia kasi even me, I can assure, guarantee sa lahat ng mga tao na gusto Pumunta dito sa Saudi Arabia. Pumunta dito sa Saudi Arabia na nasa same place sila. Okay? And then, pinaka main thing din na kung bakit na isipan ko na mag-abroad din. Dahil actually, honestly, takot ako mag-abroad. Takot ako mag-abroad sa Saudi Arabia. Kasi ang naririnig ko, may mga ano daw, ng re-rape, ng mga Arabo, ganyan. Totoo. Maraming hearsay. Dapat dati pa akong nakapagtrabaho dito eh. Mas pinili ko yung Qatar. Kasi- over Riyadh, sabi. Kasi nga daw, dapat sa Riyadh ako eh. Si yung Jarir bookstore. Sayang yun. Doon ako dapat. Maganda yung offer, maganda yung ano. Pero, na ko siya, dinecline ko siya. Yung offer kasi nga, natatakot ako dun sa lugar. Kasi first timer akong abroad. Kaya hindi ko naririnig. Dahil sa ano, Oo, yung mga- mag-take ng risk. sa mga stereotype. No, kaya Para sinabi po ko sa- dun sa agency namin, sabi ko, bigyan nyo na lang po ako ng ibang country, except Saudi. Sabi ko sa kaniyang ganon. O yun nga, which is yun nga yung nagkaroon ako ng chance na magtrabaho sa Qatar. O ngayon, tignan mo, kinain ko yung sinabi ko, mali pala ako nung kinakain. Kasi from the very beginning na nag-start ako magtrabaho sa Saudi Arabia, gumanda yung buhay na. Maayos ba? Hindi mo sinabi totally na to the fullest, hindi. May mga blessings. Maganda yung mga blessings. Mas maraming naging blessing dito. Mas marami no? naging blessings, exactly. Tapos, na-prove ko yung safety mo, di ba? Andito talaga. Yung hindi ka mangangamba sa kalsada. Hindi ka mangangamba na baka may mga hold up sa'yo, yung mga yung alam mo na yung mga masasamang gawain, in short. Pero hindi pala, mali ako nang inakala. Kaya, ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na kami rito, hanggang ramdam ko talaga na parang pakiramdam ko para dito talaga ako. Kaya nagtuloy-tuloy yung kontrata. Ang isa pang tanong, bakit ka tinawag na Mr. Basic? Bakit ka tinawag na Mr. Basic? Gusto kong malaman bakit ka tinawag na Mr. Sa Basic. basic, siyempre alam naman natin mga Pilipino kung anong pinaka number 1 sports Saudi Arabia. Oo. Which is yung basketball. At dyan din tayo, kagaya ni Kuya Mab, dyan tayo nagkakilala. Exactly. Oo. Hindi tayo nagkaroon ng ng pagtatagpo, alam mo yun, nagkaroon ng banding, nagkaroon ng magandang samahan, nagtuloy-tuloy, hanggang ngayon. Kaya nga nandito tayo. So, isa yung sa pinakaminahal kong laro sa buhay ko, basketball. Kaya, from Pinas, kahit hanggang dito, hindi ko talaga siya sinet-aside. Hindi pwedeng hindi ako nakakapaglaro ng basketball. Basketball, oo. Sabi ko sa age natin ngayon. Ilan taon ka na ba, Koys? 39. Bata ka pa rin pala. Pero sa age line natin ngayon, kailangan natin mag-basketball. Oo, kasi exercise natin yan. Exercise. Kaya sabi nila, is ball is life. Di ba? So, bakit ka tinawag Yan, sa yung Basic? question mo, Mr. Basic. Kasi ako, yung basketball, hindi ko pahihirapan eh. Hindi ko pinahirapan. Alam mo yung hindi ko na kaya magawa yung mga dati kong ginagawa. Nung kabataan natin, yung kalakasan. Hindi mo na kayang gawin niya ngayon. May edad ka eh. Tapos ngayon, hindi naman talaga totally,
basketball ang pinunta natin. Diba? Trabaho pa rin. Kaya tayo nandito. So kaya ngayon, ang ginagawa ko na lang is very basic basketball. Doon nag-start yun. So pag naglalaro ako, napaka-basic lang ng galawan. Alam, wala masyadong movement, yung tira, napaka-simple lang. Nasabihin ko na lang na basic, mga gano'n. Hanggang sa na-adapt na ng mga tropa, ng mga players, co-players ko. Yan. Hanggang sa nakikita nila na maririnig ko na lang pagka sila nagsalaksak sa loob or gumawa ng Mr. Basic. Kahit sino may makakita sa akin sa mall or saan man dito sa Alcobar. Kahit sino magpunta. Sabi niya, uy, Mr. Basic, oo. So, Mr. doon na Basic. nagsimula yan. Ako, basic, ginawa ko na rin yan siguro. Kaya nasabi kong basic. Dahil sa, sa buhay. Hinamo ng buhay. Ako kasi, yung mga, kaya bakit ko sinabi sa hamon ng buhay? Kasi ako, hanggat maaari, ayoko nakipressure sa problema. Gusto ko maging basic lang. Basic lang lahat, Oo, basic lang. Kasi kapag hindi mo ginawang ganun, mas lalo ka magkakaroon ng tension sa sarili mo. Alam mo yun, mas magiging komplikado ang lahat. Diba? Kaya sabi nila, sino ba't taong walang problema? Lahat naman meron. So it depends on you on how you will solve it. Parang ganun. So ako ginagawa ko lang siyang basic. Pag Basic lang talaga. Gawa ng solusyon in Oo a nga. basic way. Diba? Kasi tama nga naman, pag may problema, or may ka, ano yung tawag doon? Kung may problema ka doon sa isang tao, ang pinaka-basic na gawin is approach mo yung tao at kausapin. Pinaka-basic lang. Ayun lang. Oo nga Basic naman. lang. Tandaan natin yan. Yeah. Pinaka-basic ang pinaka-simpleng solusyon para sa lahat ng mga problema. Yes, exactly. So, kaya yun. Yung paging basic ko sa basketball, in-apply ko rin sa buhay ko na. Ayos. Ayos pa, di ba? Parang ano lang parang yung yung sa t-shirt, yung basketball save my life. Parang ganun, di ba? basketball Save my life. Oo. Tama yun. Tama yung statement na yun actually. Ano naman ang gusto mong sabihin dun sa mga OFW na nandito na ngayon? Yung kumbaga yung nag-struggle din, kagaya mo, ikaw nag-struggle ka rin Tsaka nung una. one more thing. Yung sa mga gusto mag-abroad, Oo. okay? Hindi pwede dito mahina ang loob. Number 1 yun. Number one yun. Number Hindi one pwedeng mahina ang loob mo rito sa pagtatrabaho sa overseas. Lalo't ikaw nasanay ng nakadepende sa mga nanay, sa nanay at tatay mo, Pwede sa mga parents umiyak, mo. pero magsusuko. Di ba? Hindi kasi biro talaga. Lalo kapag yung homesick, ang dumapo sa'yo, naku po. Ano sabi ni ate, ate Den? Pakiulit, ate Den? Pag Nadayan? nag-abroad ka, pwedeng umiyak, pero bawal sumuko. Iiyak lang. Pwedeng umiyak, pero bawal sumuko. Tama. Anyways, yun nga, boys. Hmm. Ano ang gusto mong sabihin para sa mga OFW na nandito na ngayon? Na nagsisimula pa lang o yung mga nag-struggle gano'n. Ano ang pwede mong i-advise para sa kanila? Ako, since, yun nga, yung experience ko is naging malawak na rin sa pagiging OFW. Pinaka-ma-advise ko lang sa mga tao na nandito. Hanggat maaari, kung makakaipon kayo, makaipon kayo. Para mas maagang nyo makasama yung pamilya nyo. Mas Pamilya. maagang retirement nyo, mas magiging buo agad yung pamilya nyo. Meron kasi, depende kasi yan. Ito yan. Meron mga OFW na alone. Di ba? May mga OFW na with their family. Di ba? Yung parents nila, yung anak nila, asawa nila, nandito. Nandito, exactly. Okay, meron namang OFW na talagang nag-solong katawan. Oo. So, So, diba? So magkaibang case yun. So, yung mga, ayun nga, una sa mga solong katawan, di ba? Yan ang dapat persigihin nila. Okay, iwasan yung mga hindi dapat. exactly. Di ba? Oo. Gawing straight ng buhay para walang, di ba? Para kung gusto mo manatiling buo yung pamilya mo, nauuwian mo, di ba? Makapiling mo pa rin sila. So, gawin mo yung tama. Tama. Hindi Tama. naman tayo mga bata. Doon lang tayo sa tama. Shoutout ulit Yes, kay Big yes, Mark. yes. Diba? Hindi na tayo mga bata. Ika nga. So talagang gawin mong goal sa buhay mo, trabaho, mag-ipon, and then mag-settle. Kung kaya na. Diba? Pero kung hindi pa naman kaya, kailangan pa ng more time. Yan. Pero babago talaga ang ekonomiya. Hindi talaga nananatili lang sa ganun. Eh nga lang, umabot kami dito nga sa point. Tuloy mo yung hindi ako na family visa kasi. Yung family status pala. Hindi ako naka-family status. So kailangan ko talaga kami nagbabayad ng ikama ni baby, which is ang bigat. Taon-taon. Isang bagsakan. So yun yung isa sa sana kung sagot ng company mo yung family mo. Kung naka-family visa ka, family family status, mas maganda kasi sasagutin na. Sa amin, sa case namin,
Hindi. Swerte yung mga ibang OFW na gano'n ang... Kaya kung meron kayong ganun na sitwasyon, yung company nyo, ano nyo na, i-maximize nyo na lang, di ba? Well, anyways, quiz, last advice para sa mga manonood natin, kung ano man yung kagaya nyo, bilang advice lang sa buhay-buhay, anong nais nyong iparating sa ating mga nanonood ngayon, lalo na sa mga nanonood nating mga OFW? Ako, number one, advice ko sa mga kapwa ko OFW is hanggat maaari, yung perang kinikita nyo, mahalin nyo. I-treasure nyo, and then, para just in case na dumating kayo sa point na kaya nyo na mag-settle sa Pilipinas, at least meron kayong pondo. May maganda kayong may tatayong business, sa kung ano man yung gugustuhin nyo. At sa akin, kasi sa experience namin ngayon, sa kung ano yung naranasan namin ngayon, hindi pa namin kaya eh. Talagang may siguro mga ilang taon pa talagang gugugulin namin bilang OFW. Kaya sa mga kapwa ko OFW na nakapag-settle na sa Pinas at balak pa lang mag-settle, bilib ako sa inyo kasi ibig sabihin, naging successful kayo sa pagiging OFW. Okay? Ganun lang kasimple yun. Yan yung mga sinasabi ng OFW na tumahak ng tamang landas. Okay? At napaswerte sa kanilang kumpanya. Yun yung number one dun eh. Basta number one, magsumikap. Yan lang yan. Mag-ipon, magsumikap. Ate Dayan? Ano ba ma-advise ko? Pagdasal. Oo, magdasal. Actually, ewan ko, yun na lang naging sandalan ko eh. Pagdadasal. Oo, kasi ano yun? rosary pa nga yan. Talagang hindi, ibig sabihin, ano yun eh, number one din yun eh, di ba? Pagdadasal eh, tiwala sa kanya eh. Kasi lahat ng bagay hindi natin hawak. Anyways, lahat nakagaya namin na OFW, nagsusumikap, tuloy-tuloy lang, Anyways, maraming salamat, Ate Dayan, Kuya Norbin, salamat at dahil pinagbigyan niyo ako, nakasingit ako sa busy niyong schedule, Sabi ko naman sa'yo, isang message nga, isang sabi mo lang. Hindi kasi nung schedule to 3 weeks ago eh. Di ba nagkaroon sabi ko nga sa kanya, 3 weeks ago eh. Nahiya na nga ako sa inyo sabi eh. ko sa'yo, Sabi ko, waiting lang ako. oo. Pero maraming salamat at pinaunlakan niyo yung invitation ko at pinagbigyan niyo ako ngayon. Ayun po at salamat sa lahat ng ating mga manonood na nanonood dyan sa aking mga 68,000, hindi actually, 60 subscriber. Maraming pong salamat. Road to 100 lang tayo. Step by step. Step by step. Ganyan naman nagsisimula. Pagbibuild. Wala naman nagsimula sa taas tapos pababa. Exactly. Salamat Kuya Norbin for that. Kaya po yun, mga ka-OFW at mga ka-adopts, dito ko natatapusin ang aking vlog at lagi po natin tandaan. Pag napagod tayo mga ka-OFW at mga ka-adopts, pag napagod tayo, magpahinga. Alright? Pahinga lang. Pagkatapos magpahinga, tuloy ang pakikibaka dahil ang laban natin ay para sa ating pamilya. Again, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kaya sa susunod kong episode, kita-kita po tayo ulit. Alright? Bye guys. See ya. Thank you. See ya! Oh, yun nga mga dogs. As you can see ulit, nandito tayo ngayon sa Shrimp Rush dito sa May Alcobar. Kasama ko ngayon si Kuya Richard, ang ating kababayan na si Kuya Richard. Siya ang manager dito sa Shrimp Rush. At siya ang nag-assist sa atin para maging possible itong interview natin kay Mr. Basic. At Kuya Richard, tell us something about kung dito, tell us something about Shrimp Rush and invite mo ang ating mga kababayan. First of all guys, hello po sa ating mga kababayan dito po sa Eastern Province, lalo na po dito sa Alcobar. Dito po kami sa Shrimp Rush Restaurant. Ini-invite ko po kayo dito pumunta. Dito lang po yan sa King Salman Road. Malapit lang po dito sa Sumo Tower, Arial Mok po. Meron po kaming dito mga budol fight po yung style ng pagkain namin dito. Kaya inanyayahan ko po kayo pumunta dito. Try nyo po yung mga pagkain namin, mga seafood po dito. So, sana po matry po ninyo. Okay. Anong oras yung operations nyo, Kuis? Nagbubukas kami pag weekdays po 11 o'clock. 11 o'clock pero first opening namin 12 o'clock na po yan. Okay. Pag weekdays until 1 o'clock. Until 1 o'clock. Madaling araw? Oo, madaling araw. Pag weekends naman po 1 o'clock until 3 o'clock naman. Pero opening namin 1 o'clock na yun. Until 3 o'clock. So, minsan po, yung mga hindi pa nakapunta dito, lalo na po sa ating kaibigan dito,
Nagpapasalamat po kami, pumunta po kasi lahat na binablog po namin yung restaurant dito. Okay. Kaya sana po, kung sino man nakapanood dito na hindi pa nakapunta, pupunta na po kayo, subukan po ninyo dito at saka may maraming sorpresa po kami binibigay sa inyo. Yun. Yeah. Anyways, thank you Kuya Richard okay. for accommodating us at thank you sa pag-assist sa amin. And yun lang po. Sige po, see you there. See you dito ha. Puntahan nyo na. Pag kung sakali, follow po natin siya para Thank you. Yeah. May pa, sama-sama po tayo lahat. Okay. Sige po, Alright. thank you. Thank you mga kabayan. Thank you. Punta na kayo dito.